Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa 2nd linggo na ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay o tinatawag nating panahon ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So, 40 araw, Kwaresma, 40, yan, 40 days na ibinibigay sa atin para paghandaan natin ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, yung mga mahal na araw. So hindi pa ito yon, pero pinaghahandaan natin yon dahil nga sa sobrang bigat, no, at sa sobrang lalim ng pangyayari o mangyayari, kaya pinaghahanda pa lamang tayo. At natataon din, no, sa mga ganitong panahon, yung init ng panahon, talagang mararamdaman mo na Kwaresma na. Bagamat minsan, mga mukha natin hindi nagbabago, kahit Pasko mukhang Kwaresma. Yan. So 40 days po ha, tandaan nyo, kasi kailangan din kinukondisyon natin ang ating mga sarili. Hindi ito para ba, Sunday ngayon, magsisimba ako. Hindi ito katulad ng ibang mga ordinaryong o pangkaraniwang linggo. May mas malalim na paanyaya sa atin na pag nilayan natin ng mabuti ang hinihingi sa atin sa mga panahong ito ng paghahanda. Kaya nga po, no, yung nakasentro din ito sa pagbabalik loob natin sa Diyos. At para magawa natin yon, dinadala naman tayo ng ating liturhiya o ng ating pagdiriwang sa karanasan mismo ni Kristo. So, babalikan natin, no? Bawat linggo, aalalahanin natin kung ano ba ang mga mensahe na dapat nating matutunan mula sa karanasan ni Kristo. Noong unang linggo, kung maalala nyo po, no? Bagamat hindi ako nagmisa ng 3:00, pero pareho naman po ang liturhiya. Naalala nyo ba kung anong kwento last Sunday? Uy. Tungkol saan po yung last Sunday? Mga Children's Choir. Tungkol saan? Sa susunod na linggo, magtatanong na ako ha.
bababa na ako pag kayo hindi nakasagot, ha? Nung nakalipas na linggo, di ba, ikiniwento sa atin yung karanasan ng panunukso ng demonyo kay Jesus. Yung temptation. Tandaan niyo po, tuwing unang linggo, yan po ang kwento. Dahil nga 40 araw. At doon, sabi, di ba, 40 araw siyang nag-ayuno at siya'y nagutom. At nung magutom, dumating ang demonyo kung ano-ano ang pinagsasasabi sa kanya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kung talagang anak ka ng Diyos, magpatihulog ka. At kung ako ang sasambahin mo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ng kaharian ng mundong ito. Ito yung mga iniaalok ng demonyo kay Kristo at ipinakita sa atin na kayang-kaya din palang pagtagumpayan ang tukso. At yung katotohanan na ang demonyo, manunukso yan. Ang demonyo, kahit nasa loob ka ng simbahan, papasok yan, manunukso yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Hindi naman yan. Pero nandyan sa paligid natin, nasa tabi natin. Minsan sinasabi nga ng demonyo, sige matulog ka. Huwag kang makinig dyan, matulog ka na lang. O kaya naman, sige, mag-cellphone ka na lang ng mag-cellphone. Huwag ka nang makinig sa misa. Demonyo yan. Kaya nga, kailangan magdesisyon ka rin. Sino ba ang papakinggan mo? Ang salita ng Diyos o ang sinasabi ng demonyo? Kaya sa atin, sa karanasan natin, kung paanong ito ay naranasan ni Kristo, nararanasan din natin. Pero kayang-kaya kung tatanggihan mo. Kailangan mo lang magdesisyon. Yan nga si Kristo, tinanggihan niya. Dinala sa ilang, di ba no? Doon sa disyerto at doon sinundan ng demonyo para tuksuhin. Pero hindi nagwagi ang demonyo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi ka magwawagi. Sige. Dapat alerto ha. Ngayon, sa ikalawang linggo, ang sabi dito, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan, mga alagad niya. Saan sila nagpunta? Sa bundok. At ano ang nangyari? Doon sa bundok, naranasan ni na Pedro, Santiago at Juan, nakita nila ang kalawalhatian, kaningningan at pagka-Diyos ni Kristo ng kanilang Panginoon. Naranasan. Bagamat hindi pa yon ang langit, pero naiparanas na sa kanila, kung kaya magiging buo din sa kanila yung panahon na pag magdidesisyon sila, mananatili ba kami kay Kristo o aalis kami kay Kristo? Pero nandun na yung kaningningan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, gusto kang isama ni Kristo. Ulitin nga po tayo ay naglalakbay kada linggo. Kada linggo, iba't ibang lugar ang pagdadalan sa atin para lang maituro sa atin, maipakita sa atin kung ano ang dapat nating gawin bilang paghahanda. Kaya kung sasama tayo kay Kristo doon sa bundok po yan mahirap po ang maraming dalahin. Sino man po sa inyo, nakapag-hiking na, nakaakyat ng bundok, perwisyo kung marami kang bit-bit. Kaya nga kung aakyat ka sa bundok, mas magaang ang pakiramdam mo, mas magaang yung katawan mo, mas madali kang makakaakyat. Pero kung mas marami kang dala-dala, mas matagal kang makakaakyat. Yan ang sabi kay Abraham sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis. Di ba ang sabi, lisanin mo ang bayang yan at pumunta ka sa bayan na pagdadalhan ko sa iyo. Bibit-bitin ba niya lahat ng ari-arian niya? Bibit-bitin ba niya lahat ng hayop na inaalagaan? Paano yan? Okay naman yung buhay niya doon na. Kampante na siya doon. Pero tinawag siya ng Diyos at sabi,
iwan mo yan, lisanin mo yan, pumunta ka sa isang bayan. At doon, mas pagpapalain kita. Pinagpapala na dito, pero ang pangako ng Diyos, pagpapalain pa kitan lalo. Kaya mahirap man sa kalooban ni Abraham, pero mas nanaig yung pagtitiwala. Nagtiwala siya sa Diyos at hindi siya binigo ng Diyos. Talagang hindi mabilang, hindi masukan ang kanyang kayamanan o ang kanyang kaligayahan nang sundin niya ang Panginoon. At yun din yung panawagan sa atin ngayon. Pakinggan mo si Kristo, sundin mo si Kristo. Kung magagawa natin yan, magiging magaan ang iyong pamumuhay. Pero gaya ng sabi ko, ano ba yung mga bagay na kailangan nating lisanin o karanasan o maging karelasyon? Baka kailangan mong may iwan, kailangan mong i-let go nang sa ganon, makasunod ka talaga at makasama ka kay Kristo. Sa mga kabataan, ano bang kailangan alisin sa mga panahong ito? Sa mga children's choir natin, ano ba ang panawagan ng Diyos, ng ating Panginoon na lisanin? Yung katamaran. Lisanin mo yung pangongopya, pangungupit. Di ba? Yan yung mga lilisanin. Yung mga ugaling pasaway, pagiging matigas ang ulo, palasagot sa magulang, iwan mo yan. Iiwanan na yan para nang sa ganon, mas makasunod kay Kristo. Sa atin din, yung mga gawain natin na naging comfort zone na natin, mga nakasanayan na natin, maging bisyo o kung ano man na humahad lang para magpatuloy kang umakyat kasama si Kristo doon sa bundok, pag-isipan mo ng mabuti. Pagnilayan mo ng mabuti. Baka kailangan ng iwan yung bisyo. Di ba sabi nga natin, mga baggages, mahirap masyadong marami kang dala-dala ng mga karanasan, mga kalungkutan, kahit problema. Kahit nga karanasan sa pamilya, baka kailangan mo nang i-let go. Kasi yan yung mga nagpapabagal o talagang nagpapahinto para makasunod ka kay Kristo. Ay, hindi pwedeng tutunganga lang, upo lang, okay na. Sayang eh. Baka mas magandang buhay ang naghihintay sa'yo kung susubukan mong lumakad. Kung susubukan mong marating kung nasaan si Kristo. Kaya muli, kada linggo, tandaan natin, may pupuntahan tayong at tayo ay inanyayahang makilakbay kay Kristo. Amen.